Hello, hello, Taurus Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ngayong araw, babasahin po natin ang yung July 13 hanggang 19. So upo na. Alamin po natin naghihintay para sa inyo. But first, ihanda mo na Taurus ang yung isang tanong ha. Kung meron kang pangmalakasang one question, tapos gusto mo yung masagot today, hawakan nyo po yan sa dulo po, atin po yung sasagutin by using these cards. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit guides, guide us for today. Inhale and exhale. Your cards for the week. Nice, nice. Siya nga pala mga mahal kong Taurus, maraming salamat po sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nag-share, nagko-comment. Naku, malaking tulong po sa akin yan. Every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Sa mga new subscribers, hello, hello po. Welcome po sa ating channel. How are you? How are you? At i-share nyo po yung ating video para po marami pang makapanood nito. Okay? Please, tulungan nyo po ako. Do not skip your ads. Malaking tulong po yan. So, in the background of your reading, meron kang the Star card. Sabi dito ng yung spirit guides, bumubuti na yung lagay ng buhay mo. Kung nanggaling ka sa medyo magulo, parang maraming nag-crumble, may mga nawala, may mga nalusaw, may mga nagbago, umasa ka daw this week na unti-unti kang makakabawi, no? Kapag lumalabas po si Star card, sinasabi nito na pag-angat, no? Kumbaga, hindi ka na naka-stay doon sa isang mahirap na parte ng buhay mo. Kumbaga parang in good terms ay naka-survive ka. Parang ganon. So, continue believing na everything will be fine, everything will be good, everything will be better, no? Pagdating sa trabaho, sa pamilya, sa love life, o sa career mo. Nakita ko dito na the universe is now supporting you sa kung ano man tong papasukin mo at gagawin mo. Kaya relax ka lang, favorite ka ni universe ngayon at talaga namang paangat ka na. Congrats po, okay? In your core energy, meron kang the Five of Cups. Meron kang 5-5 here. Talaga namang pagbabago. Nagbabago na, umaangat na, bumubuti na. Kaya magtiwala ka lang, okay? Especially ngayon, talagang pinapayuhan ka, Taurus, na kung ano man yung mga bagay na let go na natin yun. Move on na tayo, te. No? Hindi makakabuti para sa iyo na pabalik-balik ka sa nakaraan. Pabalik-balik ka dun sa mga akala mo, pwede mo pang isalba, pwede mo pang ayusin, pwede mo pang baguhin. You have to realize na past na yun. Okay na ako dun. Siguro nga, lesson na lang yung dapat kong kunin doon. At hindi na ako dapat pang manghinayang or magregret or maging bitter pa doon, 'di ba? So kung ano man tong bagong mga bagay na tatanghod sa iyo, naka-open sa iyo, i-bridge mo ang sarili mo doon. Itulay mo ang sarili mo doon, 'di ba? So kung ikaw yung uri ng tao ngayon na talagang sobrang nanghihinayang sa mga nangyari, aba, baguhin mo na yan dahil may bagong kapalit yan. So, out with the old, let's be excited for something new. Okay? Five of Cups, the World card, yes. Sabi dito, i-close mo na yung past chapter na yan. Isara mo na yan. Ikandado mo na, ilibing mo na sa lupa. At lagyan mo pa ng passcode at maraming tape para hindi mo na balikan, di ba? It's all about you telling yourself, closure ko ito. No? I have the closure, I have the ending na kinakailangan ko dito para matulungan ko ang sarili ko na magkaroon ng bagong pag-asa para sa mga bagong bagay. Okay? So, magalak ka, the old cycle ends at papasok ka na sa new era ng buhay mo. So, congratulations. Siguro, ewan ko ba, may nararamdaman ako about someone na parang malungkot pa din, parang ayaw pa rin maniwala na ayoko, dito pa rin ako sa dati, ayokong iwan yun.
Ganun talaga te, iiwanan mo yan dahil sabi ni God, nire-redirect ka niya sa mas maganda, much better, para sa'yo talaga yung bago. Kaya, nako, be ready for changes. Be ready for new things. Okay? So, tanungin kita ngayon, mga mahal kong Taurus, ano ba yung isang bagay na handa mo ng bitawan, handa mo ng iwanan, at sabi mo, ready na ako for something new? Kung nandito ka man sa estado ng buhay mo na ready ka na sa bago, ano naman yung mga bagong bagay na wini-wish mo na maging successful para sa'yo? Nako, i-comment mo na yan, favorite ka ni Universe, maaaring matupad na yan. So comment down below, it will happen to you. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the King of Cups. Nako, sabi dito, kalmahan mo lang ha. Hindi pwedeng sobra kang pressured or puro stress, puro worry, puro anxiety. Kaya baka maharangan yung magandang andar, di ba? Halimbawa, ikaw ay nag-a-apply sa papuntang Korea, tapos sinasara mo pa dito on the side itong iiwanan mong trabaho. Syempre, maraming papeles yan, marami kang dapat tapusin, marami ka dapat i-ending. Back and forth ka. Iiwanan mo yung isa habang nag-training ka para sa bago, halimbawa. So, syempre, nakakapagod, nakaka-frustrate, kulang ka na sa tulog, kulang ka pa sa kain. Baka mamaya bigla kang magalit. Bigla kang magbitaw na parang, ayoko na nga niyan, nakapagod naman. O ayoko niya, napakatagal naman. So, do not let your emotion ruin the good transition. 'Di ba? Palipat ka pa lang paahon ka pa lang nagbabago pa lang ang lahat. So, 'wag mong samahan ng mga pagkainip, pagkairita, 'di ba? So, make sure na kalmado ka this week. Okay? Itong linggong ito, walang magandang maidudulot kung masyado kang emotional. Okay? Isipin mo yan this week, okay? Kailangan balanse ang lahat. Kailangan you are on your right mind para makatutok ka sa biyaya or grasya na naghihintay sa'yo. Okay, very important yan. Isipin mo today. King of Cups, the Knight of Swords. Yes, napakalaking paalala. Huwag kang sugod ng sugod lang or kumikilos ka lang out of your emotions. Ano yung parang emotional buying? Halimbawa, ikaw ay malungkot ngayon tapos nagtingin ka ng Shopee or Lazada or TikTok shop. Talagang sabi mo, ay, bibili ako ng bibili nito kasi nga malungkot ako. O kaya pag sobrang saya mo naman, nanlibre ka agad ng 20 katao without thinking kung, teka, nagalaw ko ba yung ipon ko? O kaya bigla ka nangako sa isang tao na hindi mo naman minimin. Masyado ka lang emotional kaya ka nakapangako, parang ganyan. So, ito yung moment for you, Taurus, na kailangan yung bawat action hindi minamadali. Hindi ka hindi ka parang on your toes lagi. Yung parang kung ano lang yung maisipan yun na yun, no? Hindi ka pwedeng impulsive kumilos. Kailangan we think about it and wala tayong nirarush. Okay? Para yung magandang ending, magandang pagtali natin sa past, maging maayos, maging polido, para pag umabante ka, walang harang. Okay? Importante yan for you. So, mga Taurus, tanungin kita ngayon, ano ba yung mga dream country mo? No, ano yung mga dream country na gustong-gusto mong puntahan, pangarap mong puntahan? Halimbawa ako, I want to go to Japan, New Zealand, or Spain, ganyan. So ikaw, ano yung dream country mo? Comment down below. Baka matupad, di ba? In the area of what you need, meron kang the Lovers card. Si Lovers dito, malaking paalala sa'yo, Taurus, to really talk to your family or loved ones kung meron ka mang malaking move ngayon. No? Para maintindihan niya kung ano ba tong plano mo. Saan ka ba pupunta? Ano yung balak mong gawin? Ano yung balak mong puntahan, tulayan? No? Importante pinapaunawa mo ito. To make sure na gets niya at sinusuportahan ka niya sa lahat ng gagawin mo. Kasi baka mamaya kung hindi mo pinapaunawa sa partner mo, sa lover mo, sa pamilya mo, baka sila pa yung humarang dito, 'di ba? So kausapin, ilatag mo nang sa ganon gets nila
yung iyong balak gawin. For others Taurus dyan, sinasabihan ka dito na kailangan meron kang commitment sa isang bagay. Kapag hinayaan mong pumasok sa buhay mo itong bagong bagay na ito, panindigan. Okay? Hindi porket sabi mo, ay, aaralin ko na yung Korean language para makapasa ako sa training. Pero hindi ka committed. Parang ngayong araw lang aaralin mo tapos next week na ulit. No? Kailangan ipakita mo na seryoso ka sa isang choice na papasukin mo para magkaroon yan ng success para sa'yo. Okay? Importante yan. Lovers, the Four of Cups. Yes, si Four of Cups ay yung bagong bagay na nandyan sa harapan mo. Marami ka ng pagkadismaya before, sabi mo bakit ganun, bakit ganyan. Kaya clouded minsan yung iyong commitment. Hindi mo alam kung saan ba ako dapat mag-effort, saan ba ako dapat mag-focus dahil nga time and time again, laging napupurnada, di ba? Pero dahil may bagong dumarating, may bagong cycle, may bagong mga bagay, dapat daw ilaan natin yung commitment natin doon. No, yakapin natin ng buong buo para mapiga natin yung pinakamagandang bunga or juice na mag-benefit tayo, 'di ba? So, commit to this, love this, ingatan mo to, be passionate para mahalin ka rin 'yon pabalik. Okay? Importante 'yan for you. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Five of Swords. Parang sabi mo, hindi na worth it. Hindi na worth it yung pag-i-stay ko sa isang bagay na nagpapahirap sa akin. Lahat na binigay ko, oras ko, pawis ko, pagod ko, yung time ko, yung dapat kong binibigay sa pamilya ko, binigay ko na doon pero wala pa din. 'Di ba? You feel so defeated dito na parang you're questioning yourself, worth it pa ba? Worth it pa ba na i-keep ko to or yakapin ko to? No? Kaya ngayon talagang sabi mo, move on na ako, ayoko na, di ko na kaya. Meron pang bagong bagay sa akin, isasara ko na to, iko-close ko na. Maaring lilipat ka na ng bahay, lilipat ka na ng trabaho or ng career, or ayaw mo na sa ganyang relasyon, or ayaw mo na sa ganyang buhay ka lang, di ba? Ayaw mo mag-settle sa kakarampot, kaya sabi mo, I want this new life. Kung saan panalo ako, kung saan lahat ng ginagawa ko, merong pinapatunguhan. Kumbaga, naka-spotlight ka ngayon eh. Maliwanag na maliwanag yung intensyon, no? Yung gusto mong abutin, kaya ngayon kakawala ka na sa alam mong hindi nakatulong sa akin. Five of Swords, the Temperance card. Yes. Ngayon, parang narinig ko yung word na napuno na yung salop. Parang I've had enough. I gave my all. Nagpasensya ako, nagsumikap ako, binigay ko ang pagod ko, ang kayod ko, pero wala pa din. Ang nakuha ko lang stress, worry, anxiety, conflict with my co-workers, conflict with other people, and I don't feel na belong ako dito. Parang ganun eh. Kahit gaano ka kasipag, kahit gaano ka ka-dedicated, you feel like parang wala akong asenso dito. Kaya ngayon, sabi mo, isara ko na to, move on na ako, ramdam ko na hindi to para sa akin, and I need to open myself to something new na alam kong doon ako liligaya, doon ako magsasucceed. Ganyan. Here in your near future, meron kang the Four of Swords. Alam mo, in the near future, 4 days, 4 weeks, or 4 months after watching this video, payapa ka na eh. Dahil nakabitaw ka na sa maling lugar, maling tao, maling sitwasyon. And here you feel like, wow, yun pala yung rason kung bakit parang nahihirapan ako. Kung bakit ako nagkakasakit, kung bakit ako nai-stress, kung bakit ako makatulog, yun pala yung rason. Ngayon, mas payapa ang buhay mo. Nakatulog ka ng tama, wala kang aligaga, hindi ka parang, alam mo yun, agitated, hindi ka rin parang takot na takot sa future, no? Merong serenity, merong kapayapaan in your heart. Because napakalapit mo sa pinapangarap mo ngayon. Sabi ko nga, the universe is supporting you. The universe is having His spotlight para sa'yo. 'Di ba? So, mararamdaman mo in the near future yung katuparan ng gusto mo. Payapa, tahimik, ligtas, safe. Narinig ko dito na hindi mo naman pangarap yung bonggang-bongga eh. Ang pangarap mo yung buhay na sigurado,
matibay, stable, okay, pangarap mo yung may payapang puso. May narinig din ako dito na parang merong kang dasal na matutupad soon. Ang tabayanan mo, 4 months after watching this video, a dream will be coming true para sa'yo. Congratulations. Four of Swords, the Nine of Cups. Yes, yes, yes. Alam mo na, Taurus, kapag lumalabas si Nine of Cups, ito na yung chance mo to make a wish. So ngayon, pumikit ka na dyan, mag-wish ka na para sa'yo to. Nako, sabi ko nga, a dream is coming true. Meron kang dinasal na matutupad ngayon. No? Ang tabayanan mo, hanggang 4 months of your year, okay? Papalapit ka na ng palapit sa goal mo. At payapa yung feeling ha, kasi ramdam mo na sinusuportahan ka ni universe, yung lahat ng bagay gumagaan, dumadali, bumibilis, at papalapit ka ng papalapit sa gusto mong mangyari. Mararamdaman mo yan ngayon na parang, everything is falling into places. Hindi na ako nahihirapan dito, dire-diretso na ito. Mula ng balakid, mararamdaman mo yan, papalapit ka na doon. So congratulations, okay? In your challenge for the week, meron kang judgment card. Panahon daw to talaga, Taurus, para husgahan mo lahat ng mga ginawa mo. No, halimbawa, binigay mo na ang lahat, nagpakapagod ka na, toxic na, mahirap na, feeling mo hindi na to para sa'yo. Panahon to for you to make a judgment. No, kumilos ka, tumayo ka, kilalanin mo yung reality mo. Sundin mo yung calling para sa'yo. Panahon na para sa bagong buhay. Pero ikaw, ramdam ko dito, takot ka pa din gumalaw. Nangihinayang ka pa parang sabi mo, kaya ko pang isalba yun, okay pa yun. Pero ginigising ka talaga ni universe, ni Archangel Gabriel here. No? Sabi niya, huy anak, gising. Meron pang bago para sa'yo. Yakapin mo yung bago. Huwag ka nang makontento sa lumang buhay mo. Okay? Ginigising ka, magpagising ka. Okay? Si Archangel Gabriel here ay ang alarm clock mo para sabihin niyang, huy, gising. May bago naghihintay. Huwag ka nang magpakamartir sa mga luma. Okay? Judgment card, the Hermit card. Hermit card's all about knowing the truth. No? Alamin mo yung katotohanan. Buksan ang mga mata. Buksan ang sarili. Kung mawala ka sa box, kung mawala ka sa limitado mong space, explore the world. You are too complacent, too parang masyado kang nasa safe zone. You're overprotecting yourself. Kaya hindi mo mahanap yung talagang para sa'yo. So ngayon, come out of that shell, come out of that room. Hanapin mo, habulin mo yung para sa'yo talaga. Magising ka na. Panahon to para malaman yung totoo at aksyonan yung totoo. Okay? Importante yan. In your fortune, meron kang miracles. Expect the wonders to emerge. Sabi ko nga, may talagang bagong bagay sa'yo sa universe. Kung nanggaling ka sa pagkadusa, struggle, pagkabuwag, pagkatalo, pagkabokya, aangat ka na may milagro na mangyayari para sa'yo. So, ang pagbuti ng buhay after heartbreak, after pain, after suffering, may bago. At yun yung milagro ng buhay mo this time. Okay? In your fortune, meron kang the Page of Pentacles. Ayan, tinan mo, nasa palad mo, nasa kamay mo, yung isang bagong biyaya. Okay? So, wag ka nang malungkot. Panahon to para i-prioritize yung bagong bagay. Sabi niya, aralin mo daw. Kung kailangan mo mag-workshop, mag-training, mag-seminar, o mag-back to school, or kahit sa YouTube man lang, meron dyan mga tutorial about something. Kung ano naman tong aalagaan mo na bago, wag mong i-take for granted. Ito yung susi mo para talagang umunlad ka at ma-reach mo yung mga goals mo. Okay? So, focus tayo ngayon sa pagbuti ng buhay. Patuloy kang magkaroon ng pag-asa at gigil at motivation para itong bagong bagay na ito ay talagang maging solid para sa'yo. Narinig ko yung word na makukuha mo na. Meron ka bang hinihintay? Halimbawa, dokumento, approval, or exam results? Naku, iyo yan. Congratulations. Page of Pentacles, the Nine of Swords. Sabi dito, iwaksi. Iwaksi mo na yung mga negativity mo sa bagay na yan. Huwag ka masyadong mag-overthink, Taurus ha. Gawin mo lang yung mga kaya mo. Huwag mong haluan ng kanigahan. Okay yan.
At sabi rin dito, itong bagong bagay na to, ang sagot or solusyon sa mga pinoproblema mo. Halimbawa, may problema ka sa utang, may problema ka sa panggastos, may darating para masolve yan. Congratulations, okay? Nakakalusaw problema itong bagong bagay. In your divine messages, meron kang a fiery climax approaches. Yes, malapit na daw matapos, talaga matapos yung pinoproblema mo or yung issue mo ngayon. Kumbaga ngayon nasa mahirap ka pa lang na parte, paakyat ka pala ng burol, yung kotse mo medyo nagbabagal-bagal, paakyat dahil uphill yung daan, pero sinasabi dito na malapit na yung mag-end. So kumapit ka and papasok ka na sa next chapter ng kwento mo. Okay? In your divine, meron kang King of Pentacles. Pinapayuhan ka dito, Taurus, na kailangan sigurista ka. Bawat hakbang, tinitiyak mo muna na tama ba to? Okay ba to? Pag ba umoo ako dito, ito ba'y magiging okay para sa akin? Hindi ba ako naglalabas ng pera ng patalo? Ako ba ay merong mahihita sa bagay na ito? Parang ganyan. So make sure this time around, kung ano yung gagawin mo, i-make sure mo na tama yan. Hindi pwedeng kikilos ka lang ng bara-bara o nagmamadali ka masyado o hindi pinag-isipan, hindi tinimbang, di ba? Halimbawa, ikaw ay merong itatayo na bagong negosyo. Tiyakin mo na yung supplier tama, bebenta ba talaga yan sa pwestong yun? Kailangan mong pag-aralan para matiyak yung success dyan. Okay? Pinapayuhan ka rin na simulan mo nang asikasuhin yung mga long term. Bahay, lupa, sideline mo, yung online shop mo, ano ba yung plano mo dyan for the next 5 years? O kaya kung meron kang inaalagaan ng mga pets, no? Panahon to para tiyakin na meron kang long term plan for them. O kaya sa school ng mga anak, no? Kailangan tiyakin mo kung saan ba sila mag-high school, saan sila mag-college, meron ba akong scholarship na pwedeng asahan, parang ganyan. I-make sure mo na nakaplano, nakatanim lahat yan ng permanente para wala ka nang alalahanin in the future. Okay? The King of Pentacles, the Knight of Pentacles. Yes. Talagang sinasabihan ka talaga dito na ilatag mo yung plano para matiyak mo na tama yung hakbang. Pinapayuhan ka rin to slow down. Sabi ko nga kanina, huwag magmamadali, slow down para tama yung latag ng andar at hindi ka mapurnada, hindi ka maligaw, hindi ka mabalahaw. Okay? Importante yan for you. Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. Meron kang September o mga Taurus, meron ba kayong special occasion kapag Setyembre? Halimbawa, birthday ng kapatid, birthday ni pamangkin, birthday ng magulang mo, o kaya anniversary, no? Kung yes, ibig sabihin po, this reading is for you. Pero kung wala naman, meron daw po kayong aasahan na maganda pagdating ng Setyembre. Okay? You also have eagle triumph over obstacles and troubles. Sabi dito, talagang makakalagpas ka na, panalo ka sa isang mahirap na bagay o isang mahirap na problema. You will survive that and you're gonna reign supreme after that. You also have rabbit, too much concern with sexual matters. Sabi dito, wag mong masyadong isipin yung mga gender roles. Kung kaya niya, kaya mo din. Okay? You also have teardrops, great personal sorrows. Marami kang mga kasawi ang palad in the past. Hence, the 5 of cups and the 5 of swords. Pero sabi dito, iyakan mo, syempre go. Huwag mong takasan yung emotions mo. Pero dapat hindi ka makukontento na lang sa pag-iyak. Pagkatapos mong umiyak at talagang magdamdam sa nangyari, babangon ka after that para papasokin yung mga bagong adventure at makapagsimula ka sa bagong direksyon. Okay? Umiyak, yes, pero lagi tayong lalaban. Okay? In your outcome for July 13 to 19, meron kang the 7 of Pentacles. Talagang ngayon, i-evaluate mo na, Taurus, kung ano yung mga bagay na dapat ko nang bitawan. I have waited for so long. I have pushed my limits. Pati pasensya ko, ubos na with a temperance card here. Sabi mo, ayoko na maghintay sa wala. Ayoko na magsayang ng oras ko. Ayoko na magsayang ng laway, pawis, pagod at pera. I-let go ko na to para puntahan talaga yung bagong direction for me. Okay? 7 of Pentacles, meron kang the 5 of Swords.
Sabi mo, worth it pa ba to? Kahit kapit ako ng kapit, pinipilit ko pa rin. Alam mo yung parang nakabitin ka na sa bangin, tapos ang hinahawakan mo na lang kapirasong ugat para hindi ka mahulog, no? Pinipuwersa mo yung sarili mo to hang on something na alam mong kabitaw-bitaw na. Either halimbawa, toxic na yung katrabaho, toxic na yung mga tao, sobrang hirap na, parang nagkasakripisyo ka na ng doble-doble for something na wala ka na mapapala, di ba? So, i-let go mo yan. I-redirect mo yung isip mo sa mga bagong bagay na pwede mong ipanalo, na pwede mong pagsumikapan. Narinig ko dito na hasayang yung oras mo sa maling bagay. Okay? So, let's have a new hope, a new life, a new beginning on something new. Meron kang dapat aralin, meron kang dapat yakapin, doon ka mag-focus. Okay? Importante yan. So, mga Taurus, ihanda mo na yung isang tanong mo para sa ating isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na ngayon. Think of your one question. Inhale and exhale the answer to your question. 10 of Cups, the Page of Pentacles, and the King of Wands. At the bottom, meron kang the Page of Wands. Meron kang balak simulan na bago. Very exciting ito, very maganda. Pero ramdam ko dito yung pagdadalawang isip mo kung pupuntahan ko ba, gagawin ko na ba or hindi. Si Page of Wands sinasabihan ka na, go, try mo lang, subukan mo lang. Wala namang mawawala sa'yo. Ramdam ko dito na gusto mo kasing maging permanente, yung para sa pamilya or para sa future. You want to be happy now, gusto mo maging genuinely happy, na wala ka nang iisipin moving forward. You want something to be stable, to be long-lasting. Kaya anong dapat gawin? Yakapin mo tong bagong bagay na ito. Okay, pag-aralan mo, i-prioritize mo, buting tingin mo bawat anggulo para makita mo kung paano ba ito gagaan for me at paano ba ito magiging effective for me. Para maging successful ako dito at maibigay ko sa pamilya ko at sa akin yung gusto ko. No? It's all about you fulfilling your dream, following your vision, and going through that goal. Importante dito, Taurus, na ikaw ay matapang, palaban. Meron kang fighting spirit at undeniable power na, sige, isusugod ko yan, akin yan, kahit pa anong sabihin ng ibang tao, igogora ko to. Meron kang alab sa puso mo para tupirin yung plano. May plano ka eh. At yung planong yan, matutupad dito, dahil dito. So, papasukin mo ang sarili mo sa pintuan na ito para matupad yung plano. Para makapasok ka dyan, kailangan ng tapang. Para manalo ka naman dyan at maging successful, kailangan mong pag-aralan mabuti para mauwi ka dito sa successful, long-lasting, and happy life. Okay? Magagawa mo yan, kaya mo yan. If you're waiting for a yes or no, the answer is yes, 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 and yes. Magpakatapang ka lang i-prioritize pag-aralan para maging magandang bunga ito para sa'yo. Okay? Congratulations. So Taurus, yan po yung isang tanong, isang sagot ninyo. Ganon din po ang yung July 13 to 19. Sa po kayo nakaresonate, comment below, basahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity for today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.